So, ito po yung right of way. Papasok po doon sa 1.1 hectares. Yun po ay farm lot din. Mga ilang meters kaya estimated yung right of way. Kasama nga pala ito. Ayan o, ito. Nilagyan po ng may-ari ng property ng tambak kasi yan po ay naiipasok niya yung kanyang sasakyan. No? Ito, hindi pa po ito property ha. Ito po ibinili lang po ng may-ari itong right of way. So, ayan. Pinatambakan po niya ng mga bato para po makapasok ang kanyang sasakyan. Kasi gusto niya nakakapasok ang kanyang sasakyan. So, binili niya yung right of way. Ayan. So, ayan po yung boundary ng property. So, ito yung start ng property papunta dyan. Boundaryhan yan. Papunta doon. So, diretso papunta doon. Ito po ay 1.1 hectares na titled property. Yan. So, ito yung kaboundaryhan niya. Yung isa kong na-vlog kanina. Madami din siyang tanim na lansones at niyog. So, nakakapasok ang sasakyan hanggang dito sa property. At may linya na din siya ng kuryente. So, ayan po. Yung bahay po na yun, hindi po kasama yun. So, ang boundary po ay yung creek. Yan. Yan po ay dating fish pond. Kaya po malawak yung ano niya, malalim. Yung pong kawayan, kabila na po yun ng property. Madaming lansones, madaming lansones at nyog. Tapos may dalandan, may kakao, may langka. Daming fruit bearing. Kala ko nakabuko din pala, magkadikit lang. Alin? Yung sa bukana ay 1.6. Ah. Kasi sa likod lang po. Oh, magkatalikuran lang siya ng isang ng isang property. Pero doon sa right of way, ayun yung dati nilang ginawang fish pond. Yung mga kawayan, labas na po yun ng property. So, ito po yung boundaryhan. Papaganon. Ayan, dati silang may alaga ng mga ano, ng mga baboy. May bukal dyan? Sige. Mga farmland, ito po ay may bukal. Pwede po dito ang baboy. Ayan, nagiba na po yung kulungan ng kambing. Ito po ay 1.1 hectares po na titled property. 1,000 pesos per square meter negotiable. Ito po ay meron ako nakitang paminta. Yan po ang puno ng paminta. May guyabano. Ikot ko lang kayo dito sa property. Then, pupuntahan natin yung bukal.
Kuya, kasama pa yon yung kabila? Ayan. Pero yung isang titulo. Ayan, may source ng tubig, oh. Ayan. Dati siyang may baboy. Yung kabila, sako pa yan ng property. So, ito yung madaming kakao. Hanggang saan, kuya? Ito? Ito po? Ayan. So, yan po yung boundary ng property. Boundary ng property. Yung pwesto ni kuya. Papunta doon. Papunta doon sa kabila. So, ito ay merong bahay. Kaya lang parang na ano na yung bahay, kuya, nasira na. Yan, napabayaan na po kasi hindi na napupuntahan. Ang source po ng tubig dito ay nawasa, galing po yan sa bayan. Tapos may source din po ng kuryente. At ang kagandahan po, ito po ay may bukal. Oh, may natira isa na. Na ano? Kambing. Ayun nga, yun nga yung naririnig ko kanina. So, nandito po yung bukal. Nandyan po yung bukal sa kabila. Ito yung bahay. Yung bahay nga lang po is nabulok na. Inaanay na. Pero, ano na lang, renovation na lang, i-renovate na lang. Kasi, yung ibaba naman yung ispader. Yan, nabulok na. May kontador naman. Oh, ang dami pang barbed wire, oh. Sobrang namin yan. Yan, nabulok na po. Maayos pa pala ito. So, nandun ang bukal. Puntahan natin ang bukal. Ayan po, oh. Oh, ang lamig ng tubig. Galing siya dun, oh. Yung sa dulo. Yun yung source niya ng tubig. So, bukal talaga siya. Hindi siya galing dun sa taas. Ayan. Nandito siya sa gitna ng property kasi ayan, kasama pa yung property na yan. Yung side na yan. So, pwedeng magawa ng fish pond dito sa area na ito kasi may source siya ng tubig. Ayan, o. Spring. Oh. So, ayan, nandito ako sa kabilang part ng property. Ito po ay 1.1 hectares na titulado po. Merong right of way, estimated po mga 80 meters po, 70 to 80 meters from cemented road. And yung right of way po ay exclusive po yun sa kanya kasi binili niya po yung right of way. And then dito naman kasi walang dadaan dito sa area dito. So, ito po ay mga tanim ay meron pong durian, lansones, madami din yung lansones, tsaka po niyog. Tsaka yan po yung mga kakao. Yan po yung mga naninilaw na yan, yan po yung kakao. So kung nakita nyo kanina, ito po ay may bukal, freshwater spring.
Ito po ay located po sa barangay ng Bubukal ng Iliw. Iliw, Laguna. Patag ang property, titulado po. 1,000 pesos per square meter. Negotiable naman yon. Yan. Yan ang aking tour guide. Punta tayo sa boundaryhan ng property. Ayan. Madami po itong prutas. Tapos ito yung kakao niya, oh. Yung mga kakao, ayan. Nandyan? Ayan. Yang sagingan kuya hindi nakasama. Boundaryhan. So ito na yung pinaka-boundaryhan ng property. Yan. Tapos diretso dun. Papasok dun. Yan. May mga saging na saba din pala ito. Ito po ay 1,000 pesos per square meter, 1.1 hectares, clean title, updated tax. So, ang bahay, i-renovate na lang. Konting linis lang, may bukal, pwede magtayo ng fish pond, walang problema sa tubig. Wala din problema sa kuryente kasi may linya ng kuryente. At ang nakakatuwa, ang dami pong tanim na niyog at lansones. So, hindi sila nagpapanghuli ng 1.6 hectares. Bye bye mga ka-farmland. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat.